puno ng pananabik, pero unti-unting bumilis, mas mapusok, mas mapangahas. Ang mga ungol ay nagsanib, sumabay sa tunog ng mga mabilis na hininga at nag-uumpugang katawan. Masarap ba? Bulong ni Marco sa kanyang tainga habang patuloy sa paggalaw. Masarap, sobra, halos pasiga na sagot ni Mia, huwag kang titigil. At hindi nga ito tumigil, hanggang sa muli nilang marating ang rurok, sabay, malalim ang mga ungol na kumawala, parehong hingal na hingal, nanlalambot, ngunit hindi bumibitaw sa isa't isa. Tahimik ang sumunod na sandali, ngunit ang mga mata nila'y nagsasalita, puno ng apoy, puno ng hindi pa natatapos na pagnanasa. Akala ko ba one-time thing lang to, biro ni Mia, humahabol pa sa hininga. Hindi ko na kaya, ngayon pa lang, addict na ako sa'yo, sagot ni Marco, hinahalikan ang kanyang balikat. Tumawa si Mia, pero sa loob niya, alam niyang hindi lang si Marco ang nalulong siya man, nahulog na, sa init, sa tukso, at baka, sa lalaking minsan lang niyang pinansin. Pero sa gabing yun, isang bagay ang sigurado, hindi pa yun ang huli, sa katunayan, nagsisimula pa lang sila. Ang mga oras ay tila naghalo, hindi mo na alam kung anong bahagi ng gabi o umaga na, pero si Mia, hindi pa rin natatapos ang init na nararamdaman, nakahiga siya ngayon sa kama, nakabalot ang katawan sa kumot, habang si Marco ay nakaupo sa gilid, hubot-hubad, pinagmamasdan siya na para bang hindi pa sapat ang mga sandaling pinagdaanan nila. Hindi ko maintindihan kung bakit ang hirap kang pagsawaan, bulong ni Marco, hinagod ang kanyang hita mula ilalim ng kumot. Baka kasi, magaling ako, ngisi ni Mia, tinatapik ang kamay nito. Hindi lang magaling, nakakalasing, hinila ni Marco ang kumot, inilantad ang balat niyang kanina pa nanginginig sa sabik. Hindi na siya nagprotesta nang muling dumampi ang mga labi nito sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang dibdib, naglaro ang dila nito, at bago niya namalayan, napasinghap na naman siya, paano ba siya mapapaubos ng lalaking ito? Akala ko ba pagod ka na? Hingal niya. Hindi ko na kaya, kailangan pa kita, bulong ni Marco, at sa sandaling yun, muli niyang naramdaman ang biglang pagsiklab ng apoy na kanina pa niya iniisip na napawi na. Hinawakan siya nito sa magkabilang kamay, itinaas sa ulunan, naramdaman niya ang bigat ng katawan ng lalaki, mainit, mabigat, at nakakabaliw, habang dumudulas ang kanilang mga balat, tila naghalo ang pawis at init nila, na para bang wala na silang ibang mundo kundi ang kama na yon. Mia, ungol ni Marco, ang tinig nito'y mas mababa, mas puno ng pagnanasa. Sabihin mo, hingal niya, kagat ang labi, ang sarap mo, hindi ko alam kung mapapalaya pa kita ngayong naranasan ko na to. Napangiti si Mia, may halong kilig, may halong panganib, pero sino ba ang magrereklamo? Sa bawat galaw ni Marco, sa bawat pagdikit ng kanilang katawan, ramdam niya ang pag-angkin, ang pagnanasa na tila ba hindi mapapawi kahit ilang ulit pa silang maglapat. Hanggang sa muli, maramdaman niya ang mabilis na paghinga, ang pabilis na paggalaw, at ang pagsabog ng init na bamalat sa kanilang dalawa. Hinigpitan ni Marco ang yakap, at sabay nilang nilasap ang bawat segundo ng kasukdulan, ang matagal ng kinikimkim na init na ngayoy tuluyan ng sumabog. Tahimik muli pagkatapos, maliban sa mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sakin, bulong ni Marco, nakayakap pa rin. Baka, sinindihan ko lang ang apoy mo, biro ni Mia. Hindi mo lang sinindihan, sinunog mo na ko, nagkatawanan sila, ngunit sa ilalim ng mga halakhak at hiningal, may bumubuo na namang panibagong tensyon, hindi pa tapos, at mukhang hindi pa sila magpapahinga. Ang silid ay puno pa rin ng init mula sa mga nagdaang oras, ngunit sa kabila ng pagod, nanatiling magkadikit ang mga katawan ni Mia at Marco, nakahiga si Mia, nakapatong ang ulo sa dibdib ng lalaki, dinig ang malakas na tibok ng puso nito, tila ba sumasabay pa rin sa ritmo ng kanilang pinagdaanan. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Mia, bahagyang kinagat ang kanyang labi, ilang oras na tayong ganito. Hindi ko rin akalaing ganito ka, sagot ni Marco, hinihimas ang kanyang balikat, kapusok. Ngumiti si Mia, ngunit bago pa siya makasagot, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa, napakunot siya ng noo, 3:00 na ng umaga, sino kaya yun? Inabot niya ang telepono at napansin ang pangalan na nagpaiba ng pintig ng kanyang puso, Leo, boss. Shit, bulong niya, bakit? Tanong ni Marco, napansin ang biglang pag-iba ng ekspresyon niya. Si Leo, boss ko, hindi ko alam kung bakit siya tumatawag sa ganitong oras. Hindi niya sinagot ang tawag,
ngunit ilang segundo pa lang ang lumipas, nag-text ito. Mia, nasa lobby ako ng kondo mo, kailangan nating pag-usapan to, importante. Nanlaki ang mata ni Mia, anong ginagawa niya dito? Boss mo, sa ganitong oras, napakunot ang noo ni Marco, halatang hindi natuwa. Wala akong ideya, mabilis siyang tumayo, kinuha ang kumot para balutan ang sarili. Tinapak siya ni Marco, gusto mo akong magtago, biro nito pero may bahagyang seryosong tono. Hindi ko alam kung anong aasahan ko, pero Marco, lumapit siya, hinalikan ng lalaki, huwag kang umalis. Mabilis siyang nagbihis ng simpleng shorts at maluwag na sando, halatang nagmamadali, bago lumabas, huminga siya ng malalim, sinubukang kontrolin ang sarili, ano ba to, bakit biglang nandito si Leo? Pagbukas niya ng pinto ng lobby, bumungad ang pamilyar na lalaki, matangkad, matipuno, nakasot pa rin kahit 10 oras ng gabi, ang mga mata nito, seryoso, pero may kakaibang ningning na pamilyar, at delikado. Mia, bati ni Leo, malalim ang boses, pasensya na kung biglaan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, pilit pinapanatiling normal ang tono. Hindi ko na mapigilan, bulong nito, lumapit. Kanina pa ako nag-iisip, hindi ko na kaya, kailangan kitang makita. Napa-atras si Mia, ano to, pero bago pa siya makapag-isip, hinawakan ni Leo ang kanyang kamay, marahang hinilapalapit, alam kong may nararamdaman ka rin, hindi ko hahayaang palampasin to. Mali ito, delikado to, ngunit ang katawan niya, nag-init sa mismong presensya ng lalaki, hindi niya maipaliwanag, pero para bang hinahatak siya ng isang alon na hindi niya kayang labanan. Leo, mahina niyang sabi, pero natigil siya nang maramdaman ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi, at bago pa siya makapag-isip, naglapat ang kanilang mga labi, bigla, mapusok, at puno ng matagal nang pinipigilang damdamin. Ngunit, Mia, naputol ang lahat nang marinig niya ang tinig mula sa likod. Lumingon siya, si Marco, nakatayo sa may pinto ng lobby, nakasando at shorts, ngunit ang mga mata nito, malamig, nakatitig kay Leo, kay Mia, at sa halik na nasaksihan nito. Akala ko ba, sabi mo, huwag akong umalis, malamig na sabi ni Marco. Marco, hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Ngumisi si Leo, sino to, Marco, sagot ng lalaki, nangingibabaw ang paninigas ng panga, at ikaw naman siguro ang sagot sa tanong kung ano talaga tayo, Mia. Napalunok si Mia, shit, ano bang nangyayari, nasa gitna siya ng dalawang lalaki, parehong nagpapainit sa kanyang katawan, parehong delikado sa kanyang damdamin. At sa tensyon ng sandali, ang tanong na bumabalot sa kanya, sino ang pipiliin niya, at bakit parang gusto niyang huwag mamili? Nanatiling tikom ang mga labi ni Mia, nanginginig ang dibdib sa bigat ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki, si Marco, may hawak na mapang-angking titig, at si Leo, may ngiting mapang-akit na tila ba naglalaro. Tanong ko lang, Mia, nagsimulang lumapit si Marco, ang boses ay mababa pero puno ng apoy, sino sa amin ang mas gusto mo? Naglakad din si Leo papalapit sa kanya mula sa kabila, o baka, gusto mo pareho, bulong nito, halos dumampi ang labi sa kanyang tainga. Napasinghap si Mia, ang init ng kanilang presensya, ang tila banggaan ng kanilang mga pagnanasa, at siya ang sentro ng lahat, ang mga kamay ni Marco, dahan-daang humaplos sa kanyang baywang mula sa likuran, habang si Leo naman, hinawakan ang kanyang baba, pinipilit siyang tumingin sa mga matang puno ng tukso. Mia, bulong ni Marco, dumidikit na ang kanyang katawan sa likod niya, aminin mong gusto mo to. Wala ka nang may tatago, dagdag ni Leo, ang hinlalaki marahang hamagod sa kanyang labi, ramdam ko ang init mo. Tumigil ang kanyang paghinga sandali, ano ba to? Ang isip niya ay naguguluhan pero ang katawan, naglalagablab, ang pagkakadikit ng dalawang lalaking ito sa kanya, init na hindi niya inakalang mararamdaman ng sabay. Isang mapangahas ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, at kung sabihin kong, ayokong pumili. Nagkatinginan sina Marco at Leo, may bahagyang pag-uunahan, pero mas nangingibabaw ang tukso. Delikado yan, bulong ni Marco, sinimulang halikan ang kanyang leeg. Pero mukhang yan din ang gusto mo, sabay ngiti ni Leo, dumampi ang labi sa kabilang bahagi ng kanyang leeg. Ang bawat halik nila, parang apoy na sumusunog sa kanyang balat, hindi na siya makagalaw, ang mga katawan nila'y sumasayaw sa pagitan ng tukso at panganib, ang mga daliri ni Marco, gumapang pababa sa kanyang baywang,
habang ang kamay ni Leo ay marahang nilalaro ang kanyang buhok. Mia, ungol ni Marco, wala nang atrasan to, handa ka ba talaga sa kaya naming ibigay? Dagdag ni Leo. Ang tinig ay mas mababa, mas mapanukso, at sa pagitan ng dalawang mainit na katawan, dalawang pares ng mapang-angking mata, sumuko si Mia sa apoy na matagal na niyang iniiwasan.